ang parte ng katawan niyo, kita. Sino po sa inyo ang grateful na sinadya pong itago ng Lord yung ating baga o yung ating lungs? Bakit ho? Kasi di ba, hindi lahat ng parte ng katawan mo visible o nakikita, pero hindi porket nakatago, walang halaga. Hindi pwedeng mainggit ang baga sa mata. At sasabihin ng baga, bakit kaya yung mata lang lagi ang napapansin? Kasi di ba pag ang ganda ng mata mo, ang ganda ng mata mo. Wala pa akong narinig, ang ganda ng baga mo. Wala pa akong narinig na gano'n eh. Laging ang ganda ng mata mo. What if yung baga nagselos siya at sinabi niya na, uy, bakit yung mata lang ang laging napapansin? Siguro kasi laging siya yung nakikita. Gusto ko rin ma-expose. What will happen kapag yung baga na-expose? Infeksyon ang aabutin natin. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi po porket tinago ng Panginoon ay hindi mahalaga. In fact, yung nakatago, ang tawag natin vital organ. Ibig sabihin yun ay mahalaga. And this is an encouragement to each and every one of us na hindi po porket hindi nakikita ang ating ginagawa, hindi na ba-validate ang ating ginagawa, hindi na-appreciate ang ating ginagawa, ay hindi po yan nakikita ng ating Panginoon. You are not just filling a role, you are building the kingdom of God. Ibig sabihin, every people na ginaguide natin sa kanilang mga upuan is posibleng mga tao that will respond to the altar call, will accept Jesus Christ as their Lord and Savior, and I believe that each and every role that we are a part of, we should do it excellently for the glory of God. Katulad na nangyari sa Old Testament, kung paano pong nilid ni Nehemiah ang kanyang mga kababayan to rebuild the wall of Jerusalem in record-breaking 52 days. Come on now. Yung hindi kayang maitayo ng 100 years, na itayo sa pamamagitan ng leadership ni Nehemiah in record-breaking 52 days. At hindi po mga professional engineer, architect, or carpenters ang kanyang na-immobilize. No, mga perfume makers ito. Amen? At kung ikaw, yung perfume maker, na-convince mo magkarpentero, leader ka talaga, pambihira. Amen? But there is some passion in the heart of Nehemiah to rebuild the wall of Jerusalem, and he did that for record-breaking 52 days. Why? Because God deserves the best. Ang sabi po ng scripture, whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. So every time we stand here, mga kapatid, and ministering to the body of Christ, ministering to our churches, we are helping to create a community kung saan ang buhay ng tao ay nagbabago, ang mga kaluluwa ay naliligtas, at ang Diyos po natin ay napaparangalan. What you do echoes in eternity. Hindi lang po kayo nagiging parte ng program o gumagawa ng program, you are preparing for an encounter with our God. You are part of something bigger than yourself. That's why I believe that excellence is not optional. Excellence is not being impressive. It is intentional. It is our daily commitment to get better, not necessarily to look better. Everybody shout excellence. Excellence. Because true excellence glorifies the Lord. Ito po yung context na pinag-uusapan natin dito po sa text natin for today. Ang sabi ng Bible, meron daw pong isang babae na Queen of Sheba, which is modern day Yemen, who is a powerful and wealthy queen. Hindi po siya pinangalanan, pero alam natin na royal figure po siya. She has great influence and very curious. To the point, ang sabi po na scripture, nung narinig po niya ang extraordinary wisdom nitong si Solomon, at lalo na yung kanyang wisdom ay connected sa Diyos, this Queen of Sheba traveled approximately 1,500 miles just to visit Solomon for 3 things. Everybody say 3. Ano yung 3 pakay ng Queen of Sheba nung pinuntahan po niya si Solomon? Number 1, ang isang pakay niya ay i-test kung totoo nga ba na itong si Solomon is filled with wisdom. Nasabi ng Bible, sino-shortcut ko na lang, na binigyan niya ng mga riddles, philosophical questions, political questions, just to make sure na totoo nga talaga yung narinig niya 1,500 miles away dito sa king na merong wisdom. So ang first objective niya is to test his wisdom. Number 2 is to witness his prosperity. Kasi narinig po nitong si Queen of Sheba na itong si Solomon, he made gold so natural na sa sobrang yaman nitong si King Solomon, naging kilala po siya to be one of the wealthiest king that ever lived. Andyan pa ho ba kayo?
At ang pangatlo is, ang kanyang goal is makipag-exchange gift. For diplomatic relationship, o sa panahon natin, para siyang nag-state visit. But we have seen, mga kapatid, for the past 10 verses that we've read, na na-shock itong si Queen of Sheba sa kanyang nadatnan. Because hindi lang po matalino o full of wisdom itong si King Solomon, yung pamamaraan niya ng pamamalakad sa kanyang kaharian is exceptional. So I want to show you based on that text, ano po yung apat na picture o itsura ng excellence. That when we look at excellence up close, this is what you're going to see. Nangyayari po ba minsan sa inyo yun, yung hinahangaan mo siya sa malayo, pero nung lumapit ka't nakilala mo, na-turn off ka? Lalo na ho ngayon sa generation natin na puro filter na. At magsiselfie po yan, woke up like this. Pero alam mo may filter. Amen mga kapatid, parang ang hirap ng maniwala sa isang natural na kahit malayo, may impress ka, pero pag lumapit ka, mas lalo kang bumibilib. So based on that text, kung nandyan pa ho kayo, tulog na ho ba kayo? Amen? Kung nandyan pa kayo, ano po yung apat na bagay na makikita natin when we look at excellence up close? Number one, excellence don't stay hidden. Excellence do not stay hidden. Ibig sabihin, hindi mo maitatago ang excellence. Anak, point number one. Okay, excellence do not stay hidden. Pwede po akong bigyan ng controller if you want. Okay, excellence, number 2 na yan, anak. Okay? Okay, excellence don't stay hidden. Balik kung ba. Okay, thank you po. Hindi po ako kasi sanay sa ganito eh. Parang high-tech masyado po ito. Parang made in Qatar. Okay? Okay. Excellence attracts attention. That's number 1. Ang sabi po ng verse 1, look at this. Ang sabi ng scripture, saan po ba itatapat to? Dito po ba? Sa ilalim o sa... Okay. Dito. Saan po? Okay. Hello? Ayun. Okay, verse 1. Okay. Okay. When the Queen of Sheba heard about the fame of Solomon and his relationship to the Lord, she came to test Solomon with hard questions. So kung mapapansin nyo mga kapatid, excellence attracts attention. Excellence don't stay hidden. Kasi sabi ng scripture, napakalayo ng Queen of Sheba dito kay Solomon. Gano'n po siya kalayo? 1,500 miles, and yet yung excellence ng pamamahala ni Solomon at yung excellence ng kanyang kasikatan, yung excellence ng kanyang wisdom ay nakaabot po 1,500 miles away. Which means, mga kapatid, that when you do things excellently, hindi mo maitatago ang excellence. Because excellence draws people in. People are attracted to excellence. Na yung reputasyon po ni Solomon traveled beyond the borders of his kingdom. Na siya po ay nakilala not just for his wisdom, but how he managed the kingdom itself. Because excellence echoes. Kapag ginagawa po natin ng the best ang anumang bagay na ginagawa natin, nakikita man po yan ng tao o hindi, hindi po pwedeng hindi makilala at makita ng iba. Okay, hindi niyo ako maintindihan. Ibig sabihin, kung ang worship team ng mga simbahan hindi nalilate, sabi mo sa katabi mo, ikaw talaga topic today. Kung ang mga worship leader ng simbahan maaga magbigay ng lineup, ang mga musician nag-aaral ng course bago pumunta ng practice. Kung ang naintindihan nyo na ako ngayon. Kung ang worship service natin is orderly, intentional, preparado at spirit-led, people will notice. Because it sends a message that you really value what you do. It creates curiosity because excellence communicates and mediocrity communicates too. When you do things average, when you do things mediocre, it only means one thing. It sends a message that probably you don't really mean what you do. You don't really mean what you say. But when you do things excellently, come on now. Amen? May mga kilala ho ba kayo? Bagay, wala po kasi dito sa Katarunyan eh. Sa Bahrain po, marami to eh. Laging nalilate kapag practice. Walang ganun dito. Amen? Pag hindi ko kayo makatao, parang kinakabahan kayo, baka matamili yung topic natin for today. Amen? Ngayon po, nakakalungkot na minsan meron po tayong connotation that when we do things excellently, parang napapalitan yung anointing mo.
Amen? But I believe that excellence doesn't replace our anointing. It supports our anointing. That when we do things excellently, people will not just notice it. People will feel that you are really serious about what you do and that you are doing it for the greatest leader of all time, which is our Lord Jesus Christ. Come on na, wala na pong question eh. Si Solomon was so great in what he does. Di ba, ang sabi ng Bible, pinuntahan po siya ng Queen of Sheba, tinest po siya, tinanong po siya ng mga matitinding mga tanong. Huwag niyo pong gagawin sa akin mamaya, hindi po ako si Solomon. Okay? Tinanong po siya ng mga hard questions, pero sabi ng scripture, hindi siya nagpanic. He was calm and relaxed. Alam niyo po kung bakit? Because when you are excellent, pressure will not break you. It will expose who you are. Katulad ng bagyo sa ating buhay, katulad ng mga challenges sa ating buhay, the storms in our life is never meant to break us. It was meant to make us flexible. Paano nga naman po tayo magiging fireproof kung di tayo dadaan sa apoy? Pero hindi ka pinapadaan ng Lord sa apoy para sunugin ka. Pinapadaan ka ng Lord sa apoy because He wants you to know that even when you walk through the fire, you will not be burned as long as you are with us. That even though you walk through the valley of the shadow of death, you should not be afraid because God is with you. Amen. Even when you walk through the waters, you will not be drowned. Amen? Sabi mo sa kanya, sa katabi mo, excellence matters. Excellence matters. Ano ang sabi ng scripture? Solomon answered all his questions and nothing was too hard for the king to explain to her. Because excellence attracts attention. Number 2, mga kapatid, mukhang nakakatulog kayo. Okay, number 2, excellence is seen in details. Look at verse 4. Ang sabi po ng scripture, when the Queen of Sheba saw, excellence is everybody seen in details. So when the Queen of Sheba saw all the wisdom of Solomon and the palace he had built, verse 5, the food on his table, the seating of his officials, the attending servants in their robes, the cupbearers, the burnt offerings he made at the temple of the Lord. Am I talking to somebody? Yes. She was overwhelmed. Now question, na-overwhelmed lang po ba siya sa wisdom ni Solomon? Yes, pero hindi lang doon. She was overwhelmed with his wisdom kasi nothing was too difficult for him to answer. But on the other hand, nung tinignan niya yung palasyo, na-overwhelmed siya. Palasyo lang ba? Ang tahimik pala dito sa katab. Palasyo lang po ba? No. Nung nakita niyo yung pagkain, pambihira, pinag-isipan. Yung upuan ng mga opisyal, intentional. Hindi lang basta, upo ka kung saan mo gusto. No? Nakita niya, intentional. Yung suot ng attending servants, intentional. Yung cupbearer, excellent. Yung burnt offerings, excellent. Sabi niya, pambihira to. Narinig ko na ito, pero grabe pala. Ibig sabihin, the Queen of Sheba was impressed with his wisdom, but at the same time, he was impressed sa kanilang sistema. Sino sa inyo naniniwala God is a God of systems and order? Amen. Tingnan niyo katawan niyo, purong-puno ng system. May reproductive system, meron tayong digestive system, at pag may kinain ka walang lumabas, ulitin ko, pag may kinain ka at hindi lumabas, napaka-conservative naman dito. Pag meron po kayong kinain tas hindi lumabas sa likod, ano mangyayari? Ibig sabihin may problema sa system. Tama ho ba mga kapatid? God created us with a system. Even our universe has a system. Meron tayong solar system. Pero nakakapagtaka, no? Ang solar system meron, ang katawan meron, ang church meron system. Bakit? Our God is a God of systems and order. Naalala niyo po yung miracle ni Jesus na pinakain po niya yung 5,000 na lalaki? Gamit lang po yung 5 kubos at 2 ligo sardines? Naalala niyo po yung story na yun? Amen? Di ba sabi ng Bible? Nag-preach si Jesus buong araw, no maghahapon na gusto siyang pauwiin ng mga disciples kasi hindi nila kayang pakainin yung approximately 12,000 men o people, kasama yung babae at yung bata. Na sabi ng maraming Bible scholars, malaki ang chance pa nga na 15,000 people yung pinakain, 5 kubos lang. Alam niyo namang hindi kubos yun, di ba?
Pandesal yun, okay? 5 tinapay at 2 isda. Pero napansin niyo sa scripture, no? Merong certain part of the gospel wherein ang sabi ng scripture, nung kinuha po ni Jesus yung 5 tinapay at 2 isda, galing kanino po? Galing sa bata. Kasama po ba yung bata sa 5,000 men? Hindi. Kung sino pa yung discounted, yung pa yung ginamit ni Lord. Kaya huwag mo ismulin yung katabi mo. Amen? Discounted dyan. Pero gagamitin ni Lord dyan. Hallelujah! Amen? So, ibig sabihin, discounted, hindi binilang. Okay? So, nung tinaas po ni Jesus yung 5 tinapay at 2 isda na hindi kasya, hindi sapat. Ano ang sabi ng Bible? Tinaas po ni Jesus at nireklamo. Kung tayo yun. Kasi pag kulang, nirereklamo natin. Pero si Jesus, nung tinaas niya, ipinagpasalamat niya. Ang sabi ng Bible, dinistribute niya sa kanyang mga disciple. Ganun ang sabi, pero sa ibang gospel, alam niyo, very interesting. Ang sabi po ni Jesus Christ, i-group niyo sila into 50s. Alam niyo po ba kung gaano kahirap i-group ang 15,000 ng tig 50 na meron lang 12 disciple? Imagine niyo kung si Peter yung isa. Parang kilala niyo rito si Peter, ha? Kilala natin siya. 1, 2, 3, 4, 5. Ikaw kulit mo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Michael Jordan, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Stephen Curry, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 8, 9, 50. Group 1. 1, 2, 3, 4. Imagine niyo kung gaano kahirap. Gutom na sila. Bakit pa ni Lord i-group? Because alam ni Lord na gutom sila, alam nilang dapat ma-meet ang kanilang pangangailangan, na minsan nagmamadali na silang kumain, pero kung susunod ka sa disenyo, at matututo ka mag-antay, because our God is a God of systems and order, you will be able to witness one of the best and greatest miracle of all time, which He fed 15,000 people. Amen? So nung nakita ng Queen of Sheba, pambihira, hindi lang matalino to, may sistema, pati servant, may uniform, may structure sila, pambihira, pati sacrifice. Na-notice ng Queen of Sheba yung detalye na na-overlook ng iba. Kung paano magsuot ang mga servant, yung table kung paano sinet, yung pagkain kung paano sinerve. Kasi kahit gaano kasarap ang steak, medium well, pero pag sinerve ng waiter, binato sa'yo, hindi mo ma-appreciate eh. Tama mo ba mga kapatid? Tama? So maganda yung magaling ka magluto, pero dapat magaling ka rin mag-deliver. Tama ba mga kapatid? At napansin ng Queen of Sheba yun. Amin po ba mga kapatid? Hindi lang minsan yung iba, sa ibang church ko hindi dito, kasi perfect ko kayo dito eh. Amen? Hindi natin ma-appreciate, kaya minsan nagugulat tayo, marami pong mga Christians na culture shock pag pumasok sa worship team. Shock na shock ka po talaga. Amen? For example, bigyan ko kayo example. Ano pong restaurant sa tingin nyo ang magtatagumpay? Masarap ang pagkain pero pangit ang ambience? Hindi masarap ang pagkain pero maganda ang ambience? Di ba wala? Di ba parang mas maganda kung masarap na pagkain, maganda pa. Tantalo pa kayo no? Wala naman kayo. Sabi may all of the above ba, Pastor? Pero pansinin niyo po, kasi pag nakakain kayo sa alam niyo, pag nandito ako sa Qatar, kung saan ako dinadala ng mga taga-Qatar talaga nakakakain ako sa hindi ko kinakainan. No, sa mga mamahaling mga restaurant. Alam niyo, may napansin ako, sa mga mamahaling restaurant, mapapansin niyo yung difference ng mumurahin tsaka mamahalin. Pag mumurahin, malakas sa music. Kasi niyo, di ba? Pag mamahalin, jazzy lang yan. Kung para ka nagpapamasahe, gano'n? Di ba? Pagka bumurahin ng restaurant, sobrang liwanag yan. Pero pagka fine dining restaurant, dim light. Hindi na kayo magkakita ng sa sobrang dilim. Na minsan tayo, di ba, ako may mga experience po akong ganito. Pag pumasok ka sa hotel, for example, fine dining, o kaya papasok ka sa mamahaling restaurant, hindi mo pa natitikman yung pagkain, babalik ako dito. Wala pang pagkain yun ambience pa lang. Tama ba mga kapatid? Pero sino sa inyo naniniwala, kung gano'ng katahimik doon sa dining area, ganun kaingay sa kitchen area. Kung saan yung chef sumisigaw na siya, yung table number 5, kanina pa yan, kailan ba darating yung cake niyan? Nagsisigawan sa loob. Pero para ma-maintain mo yung katahimikan sa labas, minsan may pressure sa loob.
Kaya maraming Christians naku-culture shock pag pumasok sa worship team. Kasi nung pumasok sila sa dining area, ganda rito ah. Anointed worship leader dito. Ang ganda namang gamit. Tsaka malamig ah. Nakadalawang ating, katatlong ating kasabi mo, mag-serve ako dito. Di nag-serve ka. Anong pag worship team? Pumasok ka, worship team. Sabi, punta ka sa practice namin, kitchen. Punta ka sa practice, tas nagulat ka. Late mga kasama mo. Ang daming chismosa. Ang daming mayayabang. Ang daming entitled. Na-culture siya ka kasi hindi ito yung nadatnan mo. Kaya kung hindi ka talaga tinawag, hindi ka tatagal. But only those people who are called can endure the kitchen. Kasi minsan, ang pressure necessary. No, ang kiskisan minsan necessary in order for us to give the best possible worship experience para sa ating Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang excellence ng kitchen, hindi nakikita ng tao pero nararamdaman niya. Pagpasok mo palang ramdam mo, pinag-isipan yung pwesto ng speaker. Pinag-isipan yung sound dito. Pinag-isipan ang seating arrangement dito. Ganun nakita ni Queen of Sheba, di ba? Pagpasok niya, hindi naman yun ang pakay niya eh. Pero nakuha ang atensyon niya kasi sabi niya, grabe ang mga logistics dito. Grabe ang administration dito. Because excellence is seen in details. People, of course, we're not worshiping and doing it for the people. But unfortunately, people are not just watching what we do. People are watching how we do it. Amen? Anybody can sing, but how you will be able to do that with excellence? Especially sa Pilipino, ang hirap po pagka hindi ka singer. Tapos Pilipino ka, grabe pressure. Dahil kilala ang mga Pilipino, ang gagaling kumanta. Tapos, are you a Pilipino? Yes. Can you sing? No, I can dance, but I cannot sing. And imagine yung pressure because excellence. Amen? Everybody say excellence. Excellence. And excellence is felt. Pero ang tanong, paano, tingin niyo po ba yung paglatag ng upuan ni King Solomon, sinabi niya na, basta latag niyo nandiyan. No. Somebody is in charge to make sure that everything seems right. Kasi ang tunay pong excellence, hindi mo madadaan sa intensity. Ang tunay na excellence nadadaan sa consistency. I mean, hindi yung isang beses na kasi tayo, lalo mga Pilipino po, hospitable po tayo, di ba? Pag may bisita, marinis bahay natin. Pag wala, yun, Smoky Mountain. Alam niyo pa ba yung Smoky Mountain? Oh, hindi na alam ah. Amin ba mga, halimbawa, si Jenny, no? Si Jenny, ang pinakamaganda babae sa balat ng lupa. Di ba sa mundo ngayon, pagka February 14, may tinatawag silang Love Day. Di ba? Yung Valentine's Day, kung tawagin nila. And pansinin niyo yung mga lalaki, napansin ko nga yung mga lalaki nowadays, no, pag February 14, mga hindi naman nagbibigay ng flower, pero natututo na magbigay ng flower, pahalakihan na ng mga flower. Ngayon yung nakatayo, yung ganun. As may sash, in memory of... Ang lalaki na ng mga bouquet ngayon eh. Pero imagine niyo kung si Jenny, pagdating ng February, bibigyan ko siya ng napakalaking flower, sigurado kilig na kilig yan. Diba? Sasabihin niya, grabe, mahal na mahal ako ng asawa ko. Pero pagdating ng February 15, hindi mo siya papansinin. February 16, walang I love you. February 17, walang I miss you. Next na usap namin, Valentine's Day ulit. May intensity, pero walang consistency. Excellence, it doesn't look like that. Excellence is found in your consistency. Excellence is felt. Hindi lang siya nararamdaman kapag anniversary, kapag big stages. It is how you prepare, how your team moves, how the atmosphere feels. Amen? Bagay, hindi ko naman ito napansin dito sa ibang bansa. Bakit kaya yung mga ibang musician na hindi ngumingiti? Sa ibang bansa. Dito kasi nakangiti po agad eh. Ay parang... Talaga bang ano ka? More than conquerors ka? Sino po sa inyo agree mga kapatid na ang pagsimangot nakakahawa? Nakakahawa, right? Di ba kahit gano'n tayo kasi pag may pumasok dito, anong tinatawa-tawa mo? Apektado tayo lahat eh. Pero kahit gano'n kayo kalungkot, pag may pumasok na very joyful, very energetic, it is contagious. So nakakahawa ang pagsimangot, nakakahawa ang pagngiti, pero ano po ang gusto niyong ihawa?
Smile. Joy. Pastor, may problema ako. That's why the Bible says we need to protect our joy and happiness because happiness is based on the happenings of our lives. Minsan masaya lang tayo pag maganda happenings, pero ang tunay na joy, ay ibang level ang joy. Ang joy, nandito yan. Kahit na anong problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan na ang buhay kong na kay Jesus. Laging may galak sa tuwina. Sabi ko ng Napakaligaya, chapter 3, verse 16. Amen? Anong ibig ko sabihin? It is in the details. When you smile, people notice it. It sets the atmosphere. It reflects that you are joyful in what you do. Not forcefully doing it, but you just can't get enough of what God has done in your life. What if yung ngiti mo ang pinakaunang sermon na makikita nila nung araw na yun? Bago pa dumating yung preaching, yung ngiti ng usher ang una nilang sasagupain. Pero paano kung yung mga usher, welcome. Oo. Tapos yung ibang usher pa, sa ibang church to kompleto na lahat ng tao, saka siya darating. Sino kaya usher mo? May kilala ba kayo usher laging late? Sa Pilipinas lang yan nangyayari, hindi nangyayari dito. But when we smile, it sets the tone para natin sinasabing you are welcome here, you belong here, you matter here. After all, the Bible says, serve the Lord with gladness. When you smile, it is a spiritual warfare. Nalilito ang kaaway pag humingiti ka eh. Bili mo may problema ka, nakangiti ka. Sasabihin ni Satanas sa mga tao niya, sabi ko, padala niyang problema yun Boss, pinadala na namin ang problema yan. Ba't nakangiti pa rin yun? Hindi ko alam, ba't nakangiti pa rin yan Bigyan ng marami pang problema yan. Pero ang Diyos natin, amen, is so good. Because when we serve, it is a response to what God did in your life. Hindi tayo naglilingkod to impress other people. Naglilingkod tayo to honor our God. So when you serve, don't just serve. Pag tumayo ka, huwag ka nang tatayo. Serve the Lord with gladness. Because excellence is seen in details. Are you learning so far? Number 3, excellence reflects the nature of God. Excellence reflects the nature of God. Verse 6, malapit na tayo, 10 verse lang to. Sabi ng verse 6, she said to the king, the report I heard in my own country about your achievements. Sino nga po nagsasalita dito? Mga anak? Si Queen of Sheba. Wala siyang pangalan. Queen of Sheba lang alam natin. Pwede natin siyang pangalan ng Sheba kung gusto ninyo. Pero sabi niya, the report I heard in my own country, 1,500 miles away, about your achievements and your wisdom is true. Verse 7 po. But I did not believe these things until I came and saw it with my own eyes. Indeed, not even half was told me. In wisdom and wealth you have far exceeded the report that I've heard. Verse 8, how happy your people must be. How happy your officials who continually stand before you and hear your wisdom. Verse 9 please. Praise be to the Lord your God. That's massive. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung Queen of Sheba, unbeliever. Pero kahit unbeliever, nung nakita yung excellence, pinapurihan ng Panginoon. Yan ang nagagawa ng excellence. Kahit may pumasok na unbeliever, hindi naniniwala kay Jesus, but when they see the excellence of our result, our service, our output, my goodness, sasabihin nila, praise be to the Lord, who was delighted in you and placed you in the throne of Israel. Because of the Lord's eternal love for Israel, He has made you the king and maintained justice and righteousness. Amen po ba mga kapatid? So naniniwala tayo, katulad ng Queen of Sheba, katulad ng excellence ni King Solomon, mula sa templo, maayos. Sa servant, maayos. Sa pagpupo, maayos. Sa pagkain, maayos. Everything reflects the nature of our excellent God. Everybody say it with me. God is an excellent God. God is an excellent God. So, when people get close to your excellence, pag nilapitan nila ang ating excellence, it should, that excellence, lead them to worship the Lord. Amen? Hindi para palakpakan. Kasi minsan nakala natin, porket excellence, palakpak lang. Hindi masama ang palakpak. Pero kanino ba tayo pumapalakpak? Are we serving for the validation of our church mates and church friends? No. We are serving to the audience of one. Isa lang po ang tanging validation na kailangan natin. At yan yung validation ng ating hari. So when they see you, they should thank the Lord. When they hear our music, they should worship the Lord. They cannot help it but worship the Lord for the excellence of our sound, for the excellence of our instrument playing, for the excellence of our voices. Amen? That they get to see who our God is.
Amen? Now question, naniniwala po ba kayo na yung ginagawa na, sabi, di ba lagi natin naririnig to? Yung ginagawa natin dito, practice natin yan sa langit. Tingin nyo, may excite silang pumunta ng langit. Ano ba langit? Oh, sa ibang bansa kasi perfect nga po kayo. Na-realize ko na hindi pala porket gusto kumanta, papakantahin mo na eh. Kasi gusto niyang kumanta, tanungin mo muna gusto ba namin? Di ba? Kasi iba, di ba sasabihin nila, gusto ko mag-gitara pero ayaw sa akin ng gitara. Sign na yan, brother. Di ba? Because I believe that God deserves the excellence in our service. Amen? So hindi kailangan, ako po nag-worship. Maniniwala ba kayo naging worship leader po ako? Ako di kayo naniniwala. Naniniwala ko ba kayo? Huwag na kayo maniwala. God is my witness. Wala pa kasing social media no, kaya walang naniniwala ko. Pero ako po naging worship leader ako. Hindi po maganda boses ko, pero bumababa naman ang Holy Spirit. Praise God! Amen? Pero meron maganda nga ang yung sobrang ganda nga ng boses, di ba parang, guess yun na yung ibig sabihin. Kaya naniniwala po ako daig ng faithful ang mga talented. Amen? Alam niyo po ang unang ministry ko, kaya mahal na mahal ko ang worship team? Worship team. Year 2000 po, nung una ako nabigyan ng pagkakataon na tumugtog sa church. In fact, wala pong ministry na swak sa akin kasi wala ko alam na instrument. So nagpilit lang ako doon sa worship team leader namin. Gusto ko talagang mag-serve. Alam mo ginawa niya? Tinanggal niya tong chimes na to sa drums. Tapos binigyan ako ng tambourine, percussionist ka na. Sabi sa akin. Ha? Ayun po ako nag-ministry, percussionist po ako. At doon po sa church namin, maliit lang yung church namin noon eh. No, doon sa church namin, percussionist po. Alam niyo po, naaalala ko yun, December year 2000. Sa sobrang tuwa ko po nung nakita ko yung pangalan ko, percussionist, Stephen. Halos ipasara ko po yung buong barangay. Sa sobrang kaligayahan na naramdaman ko na maglilingkod ako sa Panginoon. Tapos nung actual Sunday na, pagdating ng practice, akala ko naman sa stage ako lalagay. Liit lang kasi ng stage, yun nilagay ako sa gilid. Nasa gilid na nga ako, nakatagilid pa. Kasi tatamburin ako. Tapos dun pa naman po sa church kami noon, required kami na naka-long sleeve tsaka naka-necktie. Wala akong long sleeve. Ang isa lang po long sleeve ko, white. Sakto naman. Kasi pag first Sunday naman, naka-white kaming lahat. Pero every Sunday, white ang suot ko. Kaya after 1 year, naging dirty white po yun. O naging dirty white. Pero God is my witness po. Talagang 1.5 year, buti na lang po anak ako ng pastor. Kasi dahil anak ako ng pastor, may susi ako ng church. Opo, dahil may susi ako ng church, alas 7 practice, alas 4 pa lang nasa church na ako, binubuksan ko na yung church. Tapos pupunta na ako doon, pakialam ako yung mga instrument. Kung ano yung nakita kong ginawa ng mga musician, gagayahin ko sa drums, gagayahin ko sa gitara. Kaya minsan pagdating nila ng 7, ba't butas yung drums? Baka pula Sunday pa yan. Di wala silang kamali-mali, ako nakawasak eh. Kasi nga gusto, pero alam niyo po, yung every Friday na yun, pupunta ako sa church 3 hours before the actual, natuto po ako mag-drums. After 1.5 years, for the first time. Kasi yung schedule po namin, may hierarchy yun eh. Keyboard muna, gitara, then bass, then drums. Pinakauli po ako, percussionist. Kaya nung binigyan po ako ng pagkakataon ng worship team head namin, pre-nomote ako in essence, napunta po ako, parang promote po ako, nalipat ako. Nung nakita ko yun, sabi ko, drummer, Stephen. Tuntunga ako. Ganun pa rin po. Alas 4, dumating ako. Upo ako, drums. Hindi na ako tumayo nun, alas 7. Baka magbago pa isip ng leader ko. Totoo po talaga. Nag-drums po. Nag-drums ako. Tapos pagdating, yung mga musician pa naman, ang aaga dumating yan. Pag-practice 7:30 nagdarating yan. Tapos ganyan pala akit yan, no? Brad, kamusta? Sa ibang church, pero dito hindi nangyayari. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yung topic. Ito na po. Okay. Naalala ko yun. Alam mo, hindi ko rin mawari kung bakit yung bassist tsaka drums lagi magkatabi. Ganon din po nangyari. Di dumating na yung bassist. Yung bassist pa naman na yun, talaga ang tagal na sa church. Inugat na sa simbahan yun. Talagang buong bata pala ako, bassist na siya ng church. Di pa practice, no? Nung sinabi ni Ate Weng, yung aming worship leader na, start na po tayo, napatingin siya sa akin gano'n. Tapos sabi niya, Weng, sino drummer natin today? Sabi ni Ate Weng, po si Stephen, first time niya magda-drums ngayon. Sabi ng bassist, sure kayo? Hindi, totoo. Sabi niya, hindi kayo masira yung service pag siya nag-drums?
Saktan ako. It hurts, you know? Sabi ko, di ba na kayo nag-office? Doon kayo nag-usap. Pinarinig ko sa akin. Pero hindi pa rin ako tumayo. Nandun pa rin ako, nakaupo pa rin ako. Kasi in the first place, hindi naman siya nag-schedule sa akin. Hindi naman siya tumawag sa akin. Nasurvive ko naman po. Hanggang sa kaka-alas 4, ng alas 4, ng alas 4, natuto ko mag-gitara. Hindi magaling, marunong lang. Kasi pag anak ka ng pastor, sabi ng tatay ko, kailangan alam mo lahat para pag may absent, ikaw papalit. Pag may Bible study, ikaw ang tutugtog. Alam na lahat ng mga anak ng pastor yan, di ba? Required tayo, alamin lahat, pati audio, alamin mo, computer, alamin mo, pati susi, hawak mo. Ikaw na caretaker, ikaw pa janitor, ikaw pa musician, ikaw sa leader. To cut the long story short, natutunan ko po lahat ng instrument. And by God's grace, after a few years, naging musical director ako ng church. Okay? Nung naging musical director po ako ng church, siya na yung member ko. Nung time po na yun, nung unang schedule ko, mas magaling siya. Pero mas faithful lang ako. Kaya daig ng faithful ang magagaling. Ano sabi mo sa katabi mo? Dahan-dahan ka sa pagiging magaling. Amen? Because when we do things excellently, yung mga nag-o-observe, napapa-worship eh. Pupunta, mag-o-observe na ako sa church na yan. Magugulat ka, when you do things excellently, yung nag-o-observe lang, mapapa-worship. Regardless, excellence in preaching, excellence in worship, excellence in the flow of your service, efficient ang oras, nagugugol. All of these things are a form of worship so that people will be able to encounter Jesus like never before. And last but not the least, number 4, now we'll close with this, excellence is stewardship. May isa pa pala, sorry. Tama, ito na pala last. Excellence is stewardship. Amen. Matalino po ba si Solomon? Meron po ba siyang wisdom? Yes. Pero meron din siyang yaman? Kanino po yung wisdom niya galing? Ulitin ko po, kanino po galing yung wisdom niya? Yung kayamanan niya po, kanino galing? Yung servant niya, kanino galing? Kay Lord. Kanino galing yung pagkain? Kay Lord. Yung offerings? Kay Lord. Lahat galing kay Lord, pero minanage niya ng maayos. Because ang tunay na excellence, hindi pagpapakita ng showmanship, ng ego. Kasi minsan ganun tingin natin, ang galing, nagpapasika to. Pero hindi. Excellence is stewarding what God has entrusted to you. Binigyan ka ng wisdom, be a good steward. Binigyan ka ng platform, influence, be a good steward. When Solomon was great, halimbawa, Solomon was filled with wisdom. Is that an accident that he is wise? No. His greatness is not an accident. It was intentional. It is not an expression of his ego. It is an expression of stewardship. Oh, matalino ako, galing sa Lord dyan, pero kung di ko gagamitin yung katalinuhan to manage what God has entrusted to me, matalino, ako lang ang nakikinabang kasi ako lang ang pinupuri, pero it doesn't reflect in the way I manage, in the way I serve, in the way I govern this kingdom, baliwala po ang lahat. Akala kasi natin, porket excellence, excellence is not being better compared to others. Excellence is being better compared to your old self. Hindi natin kinukumpara ang sarili natin sa iba. No? Kasi pag kinukumpara mo ang sarili mo sa iba, hindi po yun excellence, competition po yun. We are not competing for each other. Kahit ano pong church, we are not here to compete with each other. We are here to complement. Para maging complement tayo sa kabuuan ng katawan ng ating Panginoon. Hindi para extravagant lang, kundi para maging mabuti po tayong stewards to manage what God has given us so that it will reflect the nature of our God. And when you are a good steward, what will happen po pagka ikaw ay good steward? The Lord will reward you. Naalala niyo po yung parable of the talents? Di ba? Ang sabi ng Bible, yung master, pupunta siya sa malayong bansa at ipinagkatiwala po niya ang kanyang kayamanan sa 3 servant niya. Tama ho? Yung isa binigyan niya ng 5 bags of gold. Yung isa binigyan niya ng 2 bags of gold. Yung isa binigyan niya ng 1 bag of gold. Each according to their ability. Walang favoritism ang Diyos. Kaya 2 binigay, yun ang kaya niya. Kaya isa ang binigay, yun ang kaya niya. Alam niyo, yung bangungot, yung iniisip mong pang-2 ka, pero isa pa lang yung kaya mo. At hindi ka grateful kasi feeling mo pang-2 ka.
Pero kung magkakaroon ka ng tamang perspective, Lord, salamat kahit may isa, kasi sa totoo lang, deserve ko 0. At least binigyan mo ko kahit isa. And that in itself will create some gratitude in your heart. To cut the long story short, ano po nangyari mga kapatid? Di ba, pagbalik ng master, in-account lahat po yan. At ni-reward po sila ng master. Amen? So when the Queen of Sheba saw the excellence na nangyari, ano po nangyari? Sabi ng Bible? Sabi ng verse 10, the Queen of Sheba was so impressed that she gave the king 120 talents of gold, large quantities of spices, precious stones. And this is interesting, verse 10. Everybody, never again were so many spices brought in as those the Queen of Sheba gave to King Solomon. In other words, Solomon's excellence was proven up close. Because anyone in our filter, Facebook, Instagram generation, anyone can appear great from a distance. Anyone can appear wise from a distance. Anybody can appear rich from a distance. But true greatness, it stands the test of scrutiny. In-scrutinize niya si King Solomon. Pero sabi ng Bible, walang mahirap para sa kanya. At nung bumalik ang master sa parable of the talents at hinarap niya isa-isa, ano sabi ng Bible? Bawat isa sa kanila ay nagbigay na account. Yung binigyan ng 5, sabi ng master, sa inyo sa'yo, ito po yung 5, naging 10. Because he worked. Diba sabi ng Bible? Nung umalis ang master, he went to work and immediately yung 5 naging 10. Bira na po mangyari sa panahon natin yan. Yung umalis yung boss, nagtrabaho ka pa. Bira na po ngayon. Ngayon nagtatrabaho na lang pag nandiyan yung boss. Pero sa ibang bansa po yan, hindi po dito. Amen? Yung 5 naging 10, yung 2 naging 4, yung 1 naging 1. Nilibing niya eh. Buti sana komplinant niya eh. Mas maganda pa. Kasi pag tinanim mo, may future. Pag nilibing mo, wala. Nilibing niya. Yung 5 naging 10. Yung 2 naging 4. Question po. Ano po mas marami? 2 o 5? 2 o 5? Ano mas marami? 5. Pero sabi ng Bible, yung 5 naging 10, yung 2 naging 4. Pero parehong-pareho ang sinabi ng master sa kanila. Kasi both of them, 100%. Amen? Pero yung isa, ano sabi ng Bible? Matthew 25:24. Promise, I will close. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, I knew you are a hard man, harvesting where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. Verse 25, so I was afraid, and went out, and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. Para sinasabi niya, hindi naman nawala eh. Hindi naman naubos. Yung isa pa rin. What's the big deal? Hindi naman siya nalimas. Hindi naman siya nawala. Amen? Pero ano sabi ng master? His master replied, verse 26, you wicked and lazy servant. Because I believe that I believe that God doesn't bless laziness. He bless faithfulness. When you are faithful. And this is the mistake that I want to warn all of you today. Huwag niyong i-squander, huwag niyong i-waste, huwag niyong i-misuse yung resources na ipinagkaloob ng Panginoon sa inyo. Mahirap pag-usapan ngayon anong gamit ang gagamitin natin kasi iba-iba budget natin. Iba-iba laki ng church natin. Pero ang principle, anumang pinagkaloob sa iyo, mamahalin o mumurahin, huwag mong sayangin. Ingatan mo. Maging mabuting steward ka. May mala Regine Velasquez, may mga mala Stephen Prado boses. Grabe yung comparison, no? Pero ang pinakamahalaga, huwag mong ilibing. Itanim mo. I-plant mo siya. Kasi yung isa, hindi niya nawala. Pero tinago niya yung talent. Hidden talent, literal. Tinago niya yung talento na yun na ibinigay sa kanya literally. So I want to encourage you. Bakit niya tinago? Natakot siya. So I want to encourage you today, huwag niyo pong hayaan na yung takot ang mag-overrule ng commitment ninyo to grow. Grow wherever you are. Grow the available. Sa lahat ng mga leaders, grow the available. Be a good steward.
Satan will use fear to paralyze you. But don't allow fear to paralyze the destiny that God has for your life. Satan wants to paralyze you to go to the next level. Para ikaw ay mag-isip, mag-overthink, matakot, hindi pa nangyayari, you are thinking about the worst case scenario already, hindi mo pa nililigawan, baka mabastard ako, hindi pa nagne-negosyo, baka malugi ako. We have this tendency to always advance mag-isip. Kulang eh. Pero si Jesus, yung kulang, pinagpasalamat. Kapatid, huwag mo ireklamo. Hindi porket hindi kasing ganda ng gamit nyo yung gamit ng iba. Because each and every steward, each and every servant was given each according to their ability. To the point na nung humarap yung 5 at naging 10, ang sabi ng Lord, well done, my good and, hindi sinabing well thought. Sabi, well done. Kasi iba, puro isip na lang eh. Alam mo maganda to, alam mo maganda to. Gawin mo, maganda yan. So pag umarap ka, well thought. Hindi, sabi ng Bible, well done. My good and famous. Sir, famous ba ginamit? No. Faithful. Ang ministry hindi pasikatan. Ang ministry patapatan. Amen. Ang ministry hindi pagalingan. Ang ministry, sa totoo lang, patagalan. I want to encourage you, kahit gano'ng kaliit ang budget, kahit anong mangyari, kahit po kayo nandito sa Middle East, I don't want you to fall into the temptation to squander the resources that God has entrusted to you. Be faithful. At magugulat ka, maraming pwedeng gawin ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? Huwag tayong ma-fall into temptation na, gusto ko ng ganito kataas, gusto ko ng ganito kataas. Kasi marami sa atin gusto ng promise, ayaw ng process. Minsan, kasalanan ko din namin mga pastor, naka-emphasize kasi kami sa promise, nakalimutan namin ituro yung process. Amen? Pero, God wants you to be faithful. At kapag naging tapat ka, kapatid, may papakita ng Panginoon sa iyo yung bagay na hindi mo akalain makikita mo. Amen? Instead of just asking, Lord, we want elevation, we want altitude, we want to soar high, and good. I believe God designed us for greatness. Pero para mangyari yun, we have to be faithful with what we have first. And don't settle here. Because your destiny is up here. The best is yet to come. You ain't seen nothing yet. The best days of your life are not behind you. It is in front of you. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po tayo lahat.